Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po, nagbabalik Coach Oli News PH. Huwag pong kakalimutan ha, subscribe at mag-like sa video na ito. Doon sa mga hindi ko pa po subscriber, huwag po nating kakalimutan ha. Konting palambing kay Coach Oli. Paki-check nyo lang kung kayo'y nakasubscribe at kung hindi pa po, subscribe po kayo. Ayan, pag-uusapan natin etong mga maiinit na binigkas ni VP Sara. At meron tayong natanggap na mensahe mula sa isang reliable person kung bakit nasasabi ni VP Sara yung kanyang mga nabanggit sa presscon. At yan po ay iisa-isahin natin. So, hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik. Diretso na po tayo agad-agad at bibigyan natin ng komentaryo. Naku, ito mga matitinding mga binitawan ni VP Sara. Ha? So, tingnan po natin at sa mga kababayan natin na nag-aantay ng pag-aalsa, relax lang po. Tayo po ay hindi nananawagan ng kung ano paman. Pero, ngunit datapwat, malaking bagay etong mga pinagsasabi ni VP Sara. Ayan, panuorin po natin. At mabibigyan natin ito ng komentaryo. Unahin na po natin ito. Yan, si House Speaker Martin Romualdez ayon kay Vice President Sara Duterte. Sa isang press conference itong Biyernes ng umaga, inihayag ni Vice President Sara na isang kahihiyan si Romualdez para sa Pilipinas. Binanggit ni Vice President Sara ang patungkol sa ginawa ni House Speaker sa abroad, ngunit wala nang nasabing iba pang detalye ang pangalawang Pangulo. Pero si Martin talaga is an embarrassment for the Philippines. Alam nyo po, ito, huwag kang magagalit sa akin, tamba. Alam ko, mainit ang ulo mo kay VP Sara. Dahil hanggang ngayon, yung binanggit niya at tinawag kanyang tambaluslos, dikit. Kapit, di ba? Kayong mga mananood, doon sa mga hindi sip-sip kay Speaker Romualdez, anong tawag niyo sa kanya? Di ba tamba? Bakit? Yan po ay napauso ni VP Sara. At ang tibay nga naman pag si VP Sara ang nagbitaw ng salita. Kaya nga naman itong si Tambaluslos na sinasabi ni VP Sara, galit na galit. Pero tingnan po natin may kahihiyan pong ginawa si Speaker Romualdez. Di umano, according to VP Sara. At kung hindi ako nagkakamali, kasi hindi naman babanggitin ni VP Sara, na siya ay tumanggap ng suhol galing sa ibang bansa, I'm not sure kung ito ang binabanggit ni VP Sara, pero ito sa mga taga-Japan, tanungin ko po kayo, napanood nyo ito, nabalitaan nyo ito kasi lumabas po ito sa Japan. At merong suhulang nangyari. Di umano, nabalita po ito tungkol sa isang congressman ng Pilipinas na si Speaker Romualdez. Yan ang sabi ng balita tungkol dito sa Okada. May issue na yan. Ngayon, hindi ko alam kung may iba pang binabanggit o meron pang ibang alam si VP Sara or ito po yung sinasabi niya patungkol sa Okada. In the global stage. Kakahiya. Ang ganda. Tagos na naman sa puso. Parang tambaluslos. Nakakahiya. Nakakahiya talaga ito Alam mo, ngayon lang kayo nakakita na parang nagpapasikat na speaker. Saan ka nakakita? Sa isang administrasyon na ang presidente at speaker magpinsan. Naintindihan nyo Iba po kasi yung posisyon na may mandato ng taong bayan. Congressman, okay lang yun kasi binoto siya ron wala tayong magagawa. Kahit pinsan siya ng presidente, wala tayong nagagawa, nasa batas yan.
Pero kailan sa kasaysayan ng Pilipinas na isang presidente at isang vice president magkamag-anak? At nakakahiya kasi parang ang namumuno sa ating bansa ngayon ay walang iba kung hindi si Tamba. 'Di ba? Kung saan-saan nagpupunta, ginawa niya na 'tong bansa natin na bansa ng ayuda. Alam mo ha, may nakausap po kami na isang tumatakbong kandidato. Hindi ko na lang babanggitin ang kanyang pangalan. Pero sinabi niya, itong si Tamba talagang ginawang ayuda country ang bansang Pilipinas. Tanggapin man natin or hindi, parang di umano ay nagiging epektibo. Kasi alam nyo, ang mga Pilipino kasi minsan mabigyan ng konti, lumalambot ang puso. Ngayon, hindi natin alam kung ito ay mako-convert sa boto. Ako'y tingin ko, never mananalo kung sakaling tatakbo ng presidente si Tamba against BP Sara. Linawin ko ha, hindi ko sinasabing lumalakas si Tamba. Pero talagang grabe ang paggamit sa pondo ng taong bayan patungkol dito sa ayuda. At ginagamit na, naging ayuda na bansa na po ang Pilipinas. Talagang nakakahiya na po. Nakakahiya po itong ginagawa ni BP Sara. And let me remind you again, si Marcos tahimik patungkol dito. Marcos, kailan ka ba magsasalita? Tayo ba ay talagang lulubog na lang sa pagiging ayuda? Nakakahiya yung ginagawa ng pinsan mo. Ako'y naniniwala, huwag kayong magagalit sa akin dahil ang isang politiko, ang isang opisyal ay hindi, sabi nga ng Korte Suprema, ay hindi dapat balat sibuyas. Pero Marcos, kailan ka magsasalita patungkol dito kay Tamba? Nakakahiya na ang ginagawa. Tama po si BP Sara dito. Galing sa isipin mo, ibang bansa na balita ang speaker natin na tumanggap ng suhol. Di ba nakakahiya yun? Di ba nakakahiya ang mga pinaggagawa nito? Ako'y nagtatanong lang. Wala na ba tayo, Marcos, mapapakita na maliwanag na infrastructure? Marcos, wala na ba tayo maipapakita na pagtaas ng ekonomiya? Yung lehitimong proyekto na nagawa mo. Anong ginagawa po natin sa bansang Pilipinas? Puro na lang tayo ayuda. Ayan na lang ang legacy nyo sa bansang Pilipinas. Kung yung tatay nyo noon, ang iniiwang pangalan sa Pilipinas, totoo man or hindi, pero yun po ang nalagay, diktador. Kayo anong ilalagay nyo sa bansang Pilipinas? Adiktus? Nagtatanong lang, ano magiging imahe ninyo? Ayuda? Nakakahiya kayo. Imagine niyo, meron tayong speaker Hmm. na on record, On record. on paper, On paper. in another country In another country. na tumanggap ng suhol. Ayun. Di ba? Tamba, sagot. Alam mo, naging problema nyo dito, ang aga-aga kasi, pinasok nyo politika. Ito madalas kong sabihin sa mga nakakakwentuhan ko. Kung ako ang political advisor ni Marcos or kung ako ang political advisor ni Tamba, alam mong gagawin ko? Don't touch the Dutertes until it's 2027. It's too early. Alam natin na mahal ng mga Pilipino ang mga Duterte. Alam natin, may resibo ang Duterte. Alam natin, maraming nagawa ang mga Duterte. At alam natin ang tapang. Hindi, let's be honest, confrontational. This game belongs to the Dutertes. You cannot compete on that level.
Si Marcos, hindi po pwedeng lalaban niya ng ganyang confrontational. He is too weak. Si Tamba, wala. Baka spoiled yung mga iyan. Why attack the Dutertes this early? Why play a game that you know you cannot win? Di sana sinakyan nyo lang na sinakyan. Lagi ko sinasabi. Dapat nilaro nyo lang na si VP Sara eh. Si Duterte hanggang 2027 and then, kung ayaw nyo sila, then fight, then attack. Ang aga-aga. Namuliti ka kayo. Sino naapektuhan? Mga Pilipino. Ang aga natural, sasagot si VP Sara. Hindi po pwedeng hindi. Lagi nga nyo yung sinasabi. Di ba? Lagi nyong sinasabi. At pinapasabi nyo sa mga ungas nyong vloggers. Ano? Si VP Sara ay laging no comment. O ngayon, nagsasalita. Ano kayo? Di bula ang bibig nyo ngayon. Oh, real talk. Bula ang bibig ninyo. Paano sasagot yung amo nyo? Sinong sasagot kay Sara? Vloggers? Sinong sasagot kay VP Sara? Media? Kaya bang sagutin ni Marcos yan? Sige nga. Kaya bang sagutin ni Tamba yan? They will not win. Ganyan. Tapos sila dyan. Sino sasagot? Si Lisa? Di magmumukhang under Disaya si Marcos. Sinasabi ko sa inyo eh. Mali yung diskarte, kaya dapat, kung sino man ang political advisor nyo, sisantihin nyo. At kung ang political advisor nyo, asawa nyo, iwan nyo. Iwan nyo sila. Huwag alisin nyo sa trabaho. Huwag nyo iwan. Iwan nyo yung kanilang naunawaan. Baka mali yung nagdidesisyon sa inyo, palpak eh. Di nabulas-las pa. Yung suhol. Kung kayo'y nalahimik eh. Pinuno nyo si VP Sara. No comment? No comment? No comment? Ano kayo ngayon? Sinasabi ko, sino sasagot? Vloggers. Sino sasagot kay Sara? Vloggers. Di naglalo kayo, nagmumukhang tanga dyan. Pare-parehas. Dapat, ang nangunguna, yung politiko. Sila ang leader eh. Susunod lang yung mga vloggers. Ano mangyayari dyan? Di tameme kayo. Tago kayo sa saya at palda ng mga vloggers nyo. Kakaya, gayahin nga kita. Kakaya. Kaya talaga. Alam mo itong bit-bit na, ano ba tawag natin dito dyan? Itong bit-bit na VP Sara na iniinuman niya ng tubig. Nung na-meet namin siya, bit-bit niya yan eh. Siguro, kahit saan siya pumunta, may ganyan siya. Water therapy ni VP Sara yan. Nung nag-meet kami sa airport, kasama ang Banateros and si VP Sara yan. Yan yung gamit niya. Kakaya ka, sagot. Tamba. Sino? Utusan mo yung mga vloggers mo. Na hindi naman political vloggers. Kita mo. Matatandaan ay siniwalat din ni VP Sara na tanging sina Romualdez kasama ni House Speaker on Appropriations Chairperson Elizalde Co ang may hawak sa pera ng taong bayan at ang nagdedesisyon kung saan ito. Toyo, matindi ang binitawan ni VP Sara. Until now, sumagot kayo. Di ba? Sagutin nyo yan. Ano yung binitawan niya? Pera ng buong Pilipinas, hawak ng 2 tao. Isang speaker, congressman. Isang party list. Party list, ha? Hindi ko inaano yung party list. Pero ilan ba boto niyan? Hindi ko sila minamaliit. Pero para hawakan mo yung pera ng buong bayan, ng buong Pilipinas, abay matindi yon. Hindi ako nagsabi niyan. Huwag kayong magalit sa akin. Mamaya magdidemanda kayo. Huwag kayong magalit sa akin. Kay VP Sara kayo magalit.
'Di ba? Ine-echo ko lang naman yung sinabi ni VP Sara eh. Ha? Oh, sabi nga ng Korte Suprema, ulitin ko, huwag kayong balat sibuyas. May jurisprudence po diyan, pakibasa, ha? Ang mga politiko. Kung ayaw niyong nasasabihan, magnegosyo na lang kayo. Huwag na kayong magpolitiko. Kung puro lang kayo demanda, huwag na kayong magpolitiko. Magnegosyo na lang kayo. Ha? Tanggap-tanggap din. Oh. Next. Ito gusto kong diinan lang to, ha? Hindi ako nagko-cocaine, pero sobrang lamig niya na yung sipon. Simple lang din talaga bumana to si VP Sara, no? Oh, hindi ako nagko-cocaine. Oh, wala tayong pinagbibintangan, ha? Pero sino man ang manunood ng video na ito, sa tingin ninyo, may pinatatamaan ba si VP Sara? Oh, hindi ako nagko-cocaine. Oh, sino? Sir, mangingi ang tissue. Huwag niyo lang hinaan, sir, kasi sa sobrang dami natin. Tissue lang, sir, may panyo ako. Ayoko ng panyo. Huwag niyo i-off, sir, kasi sa sobrang dami natin, mamamatay tayo dito pag walang aircon. Medyo, alam nyo, medyo para sa akin, medyo may pitik din yun. Baka hindi nyo naunawaan. Ha? Huwag nyo patayin yung aircon kasi sa sobrang dami natin dito, ha? Pag pinatay nyo yung aircon, mamamatay tayo dito. Ang datingan sa akin yan, parang pondo. Oh, sa dami ng Pilipino, kung yayariin ninyo pondo, patay tayo lahat. Oh. May patama yan. Sa tingin ko lang, ha? Kayo ba naniniwala na walang patama yan? O ito, hindi ako nagko-cocaine. Oh. Kasi hindi iikot yung hangin. Oh, hindi iikot yung hangin. Hindi iikot yung pera. Pag pinatay nyo yung aircon, pag pinatay nyo pondo, hindi iikot yung pera ng Pilipinas. Sa kanila lang yan. Gutom, patay tayo lahat. Masama yun. Tapos kinonek niya sa cocaine. Matindi, no? Okay. Hindi ako umiiyak. Hindi ako nagko-cocaine. Malamig yung aircon. Kasi di ba sumisinghot ka, di ba? Sumisinghot. Ang dami mo naman pwedeng banggitin. Ako sa akin lang, ha? Hindi naman binanggit ni VP Sara kung sino yung nagko-cocaine o yung nagtatago ng pondo. Pero ang dami yung pwedeng banggitin eh. Sumisinghot-singhot. O hindi ako umiiyak, ha? O wala akong COVID, wala akong ano. O di ba? Pwedeng ganun na sabihin mo eh. Of all, hindi ako nagko-cocaine. Kayo na magsabi. Kanino ba dikit? Kung yung tamba, dikit, di umano kay speaker. Etong cocaine, kanino ba dikit? Tandaan natin, ha? Bagamat ako ay never nakatikim ng kahit isa, kahit tikim ng kahit anong klaseng droga. Pero ang sinasabi nila, sa mga nadidinig ko, ang cocaine is not an ordinary drug. Pangmayaman yan. Hindi kaya niyo ng mga jolog sa kanto na, ay, magsabu-sabu tayo, yung mag-addict. Hindi yan mga nagko-cocaine, mga alta sa syudad yan. Top of the top ang makakatikim niyan kasi mahal yan. Sa daming sasabihin ni VP Sara na droga, cocaine pa talaga, matindi talagang bumanati si VP Sara. Ulitin natin. Na yung sipon, sir, mangingi ang tissue. Hindi, ang cute ni VP Sara, ha? Ganyan mang asar. Ha? Ano pa, ang lumanay pa. Pengin tissue. Hindi ako umiiyak, ha? Alam mo, nung ulitin ko, yung aming experience with VP Sara, bagamat saglit lang. Anong nakikita nyo sa video? Pag itong napapanood kong video, ganito siya. Malumanay magsalita, no? Pero matatakot ka eh. Yung presence niya, I'm telling you, marami na kaming na-meet na politika, na mga politiko. Yung presence niya, ang lakas. Ang lakas.
Eh, sa sobrang lakas, nagka-crush nga si Boss Dada. Pero hindi, seriously, she has a very strong personality and yet soft-spoken. Pero eto, kahit soft-spoken, pag nagsalita, dikit. Wag niyo lang hinaan, sir, kasi sa sobrang dami natin. Tissue lang, sir, may panyo ako. Ayoko ng panyo. Huwag niyo i-off, sir, kasi sa sobrang dami natin. Mamamatay tayo dito pag walang aircon. Kasi hindi iikot yung hangin. Pondo yun, pondo. Okay. Hindi ako umiiyak. Hindi ako nagko-cocaine. Malamig yung aircon. Next. Tingnan nyo to. Ito. Gusto kong bigyan ng komentaryo. Kasi ito na yun eh. Mamaya i-explain ko sa inyo, ha? Sabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Ayan, ang konteksto po nito na sinabi niya kay Senator Amy, huhukayin ko tong tatay ninyo, itatapon ko sa West Philippine Sea. Sa group chat po yan na maraming nandoon, maraming nakabasa, at si Senator Amy hindi nagsalita. Alam nyo, sa mga DDS, maraming nagagalit kay Senator Amy. Kasi alam nila, isa si Senator Amy. Eto, I'm talking to the real, legit DDS. Alam nila na naging kasangkapan si Senator Amy sa pambubudol kay BP Sara na dapat siya ang naging presidente. Sabi nga hindi mananalo si Marcos, sinabi nila Amy, kung hindi niya tutulungan. Kaya tinulungan ni BP Sara si Marcos, si BBM. At marami dun sa real DDS galit kay Senator Amy kasi baka nabobola na naman daw di umano si BP Sara. Alam nyo po, itong sinabi ngayon ni BP Sara, it shows mulat na ang mata ni BP Sara at hindi na siya mabubudol ni Senator Amy. Kasi po ito si Senator Amy, remember this, si Senator Amy parang dumidikit sa Duterte. Pero puro salita. Wala siyang lehitimong tayo. Pero ayaw bitawan ng Duterte dahil mag-e-eleksyon. Sa madaling salita, ang datingan namamangka sa dalawang ilog. Ang mga DDS ayaw sa kanya at maraming mga loyalista ni Marcos parang ayaw na rin kay Amy. Kasi nasa gitna eh. Etong sinabi ni BP Sara sa GC, maraming nakabasa, pero ngayong binanggit na niya, ito linya na. Amy, wala kang tayo. Kasi in-announce niya to sa press con eh. At alam niya kakalat. At alam niya didikit kay Amy. Amy, wala kang tayo. Kasi kung may tayo si Amy, hindi sasabihin ni BP Sara yan kay Amy kung may respeto siya. Kaya lang walang tayo ito si Amy. Remember, ang dami nang nagsasabi, nagko-call out kay Marcos magpa-drug test nung pumutok yung patungkol sa cocaine. Hindi tayo nagbibintang kung totoo o hindi nagko-cocaine si Marcos ngayon. Ibang issue kasi dati. We are talking about now. It's not for me to judge kung nagko-cocaine si Marcos or hindi. Kaya lang, may call out. Drug test. Anong si Amy? Puro dikit sa Duterte. And yet, ang sigaw ng makamaka Duterte, drug test. Amy hindi nagsalita. Wala. Nga. Diba? So sa madaling salita po, si Amy,
dikit lang ng dikit sa Duterte, pero puro salita lang, walang naiaambag. Wala. Ngayon, sinasabi ni Marcos kaibigan niya si Sara. Kinarni siya ng mga buwaya. Tumulong ba si Marcos? May ginawa ba si Marcos? Si BBM? Takot. Tanong lang. Habang kinakarni siya, ngayon, pinagtutulungan siya ulit sa Kamara. May ginawa si Marcos? Si BBM? Wala. Si Amy, ano? Merong naiambag? Wala. Oh. At wag nating kakalimutan, sino ang nagpalibing sa tatay nila? Let's not forget this. Kaya ako naniniwala sa kasabihan, hindi ka makakarating sa patutunguhan mo kung hindi ka marunong lumingon sa pinanggalingan mo. Ilang presidente na nakikiusap kayo, halos maglulupasay kayo para ilibing na yung tatay ninyo sa libingan ng bayani. Sinong nakagawa? Duterte. And now binababoy nyo. Anong klase kayong tao, mga Marcos? Ako'y nagtatanong lang. Anong klase kayong mga tao, mga Marcos? Tapos huwag kayong magagalit sa sinasabi ni VP Sara. Dapat matauhang kayo. Hindi naman sinasabi na ipagtanggol si VP Sara. Ang sinasabi lang maging patas kayo. May kinakarni eh. Ito, tingnan nyong mabuti ito ha. Tatandaan nyo itong mabuti. Meron akong nakausap na politiko. Alam mo sabi sa akin, tingnan nyong mabuti yung sinisilip yung confidential ni VP Sara. Confidential funds ni VP Sara. May problema tayo doon. Alam mo kung bakit? Hindi kasi ibig sabihin yung pondo na yon ginamit ng 4 na araw, 5 araw. Hindi. Kasi pwedeng doon lang na i-report. Pero hindi ibig sabihin ginamit na ito ng iilang araw lang. At huwag nating kakalimutan, delikado po ito. Kasi kaya nga tinawag na confidential funds sa Congress. Confidential. Nakakaunawa pa kayo ng confidential? Tapos, binasag nyo dyan. Alisin muna natin ha. Tapos, binasag nyo. Pinaglalabas nyo dyan. Alam naman natin, eto alam naman natin, dati pa, alam natin na ang mga Duterte, especially VP Sara, ito'y lumalaban sa mga bakaliwa at mga komunista ng bansang Pilipinas. Galit sila talaga dyan. Kaya nga may confidential funds eh. Ito'y magagamit labaan doon sa hindi nila pwedeng ilabas kung saan nagamit yung pera. Confidential funds nilabas ninyo. Doon pa lang sa pangalan may problema na eh. Okay, wag na nating pasimplihin na lang natin sa mga Pilipino. Simplihin na lang natin. Kasi palalalimin natin hindi lang tayo magkakaunawaan eh. Isa lang ang tanong. Kung may confidential fund si VP Sara na binulatlat ninyo, may confidential funds din si Marcos. Mas malaki. Bakit tahimik kayo lahat? Bakit tahimik kayong lahat? Double standard kayo. 'Di ba? Kung ang problema is the confidential funds, dapat binulatlat din ninyo ang confidential funds ni Marcos. O, 'di ba?
Kita nyo? Ngayon, alam nyo kung ba't na nagsasalita si VP Sara? Pikon na sa inyo eh. Yung mga pinaggagawa ninyo. Kaya nabanggit nung tatay, nung tatay niya na si PRRD, ang napapatawag pa kayo ng kung sino-sino. Magdadamay pa kayo ng tao. Ako ipatawag nyo dyan. Sa inquiry, sa hearing nyo dyan, sa camera. Tingnan nyo yung tapang ng tatay. Patawag nyo. Don't forget. No. Ang laking naitulong kay PRRD niyan, ha? Sige, ipatawag nyo. At ilalabas lahat ni PRRD dyan. Nervyusin kayo lahat. Sige, nervyusin kayo lahat. Huwag po nating kakalimutan. Ito stand ko before. Maraming nagagalit kay VP Sara. Bakit tahimik? Sabi timing. May nakausap ako, dating sekretary. Sabi niya tinanong ko rin siya eh. Alam mo, maraming nagagalit kay VP Sara. Bakit tahimik? Puro no comment, ayaw sumagot. Sabi niya, Coach Oli, may timing dyan. Sabi ko, kailan yung timing na yan? Alam mo, sinabi sa akin, April. Starting April, naglabas na ng sama ng loob si VP Sara. And right now, she is on time. She is right on schedule. Abang-abang lang tayo mga Pilipino. Painit ng painit po. Kaya nga may nagsasabi, Coach Oli, EDSA na tayo, Coach Oli, hindi. Ako tahimik lang. Ano sinasabi ko? We have a real leader like the Dutertes. We have a real leader. Pag tumahimik ang Duterte, tahimik tayo. So mapapansin nyo, may time na tumatahimik ako, di ba? Kasi tahimik ang Duterte. Pag ang Duterte pumuri sa kabila, pumupuri ako. Why? We know the plan. Sumasayaw sila dyan. Kailangan yan eh. But, sabi ko, when VP Sara attacks, I will attack. So sabi ko nga, I will go sa leading ng Duterte. And right now, we are on the stage, we are on the chapter ng attack. Mapapansin nyo, 1 month ago, tahimik. Tahimik din ako. And now, it's time to attack. Kasi nag-a-attack si VP Sara. Hindi ako tatahimik ngayon. Kuha? So, doon sa mga Pilipino nagtatanong, Coach Oli, kailan ba? Sa mga nag-aantay. Eto na. Ito na yung sinasabi ko. Tuloy natin. Iyan ko talaga si Senator. Kunin ko yung katawan ng tatay niyo. Tapon ko yan doon sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. I don't think sumagot siya. Takot yun eh. Takot. Bakit? Pag sumagot siya, mawawala ang Duterte votes. Nasa gitna yan si Amy eh. Kaya hindi sumagot. Nandun pa yun sa group chat. Merong mga nakakita. May ibang tao. Sa group chat lang before, pero ngayon, nilabas na niya. Amy, saan ka? Pero as for me, ewan ko sa inyo. Kanya-kanya naman tayo. Walang pilitan dito. Ako hindi ko iboboto si Amy. Marcos pa rin yan. At hindi ko ikakampanya si Amy. Marcos pa rin yan. Kayo bahala. Hindi ko kayo didiktahan. Tatanungin ko lang kayo. Iboboto nyo ba bilang senador si Amy? Pero Senator Amy naman, kilala niyo naman siya, di ba? Diretso yun magsalita. Hindi yan, hindi siya, she's I believe, a sincere person.
Ngayon puntahan naman natin ito. Eto naman si Marcos. Pag-usapan natin. Naisip ko pa, hindi ko na siya sasagutin. Ay, teka Kasi muna. Teka, mali ata yung na-download ko. Wait, May tugtog eh. hindi ako nagko-cocaine, pero sobrang lamig niya na yung Hindi yan. Pambira, Consolio. Cocaine na naman. Mainit ka sa ano cocaine ha. Naisip ko pa, May tugtog, makaka-copyright hindi ko na ako. siya sasagutin. Kasi Anyway, hindi ko na ipi-play kasi may yung tugtog. mga taong gutom, yung presyo ng gasolina, yung darating na Christmas, kung sino yung maka-afford ng spaghetti, ng mango float, kante dyan, naman mo. So, alam mo, ang punto dito ni BP Sara, yung sinabi ni Marcos na I was deceived. Kasi sinabi niya, I thought, sabi ni Marcos, akala ko magkaibigan kami ni Sara, hindi pala. Sabi kasi ni BP Sara, hindi daw sila naging magkaibigan. Ang punto rito ni BP Sara, nagugutom na yung mga Pilipino. Hindi na issue ko ano yung feelings natin sa isa't isa. Magkaibigan ba tayo o hindi? Na-deceive ba o hindi? Pero para sa akin, wala atang karapatan si Marcos magsalita na siya ay na-deceive. Ikaw pa nabudol, Marcos? Real talk. Ikaw pa? Ikaw pa makakapagsalita ng nabudol? Anong ginawa nyo kay BP Sara? Ginamit ninyo, hindi ba? Nagtatanong lang. Hindi ba na traidor nyo? Pagkatapos yung manalo, pinakain nyo sa buhaya? Ikaw pa ang na-deceive? Look who's talking. Ikaw pa na-deceive, Marcos? Tanong lang yan. Alam mo ba hindi ka mananalo kung tumakbong presidente si BP Sara? Bumaba siya para ikaw ang maging presidente. Hindi ka mananalo kung sabay kayong tumakbo. Tapos ikaw ang may ganang magsalita na you were deceived. Hello? Na paano ka, Marcos? Tinulungan ka manalo? Tapos ganyan ang ginagawa nyo kay Sara? Ganyan ang ginagawa nyo dun sa tatay niya? May propaganda kayo, may black propaganda kayo sa kanya. Ang daming nangyayari sa bansang Pilipinas. Ang daming mga kurakot na politiko. Nakafocus kayo kay BP Sara. Saan? Banda na ang speaker galit na galit sa vice president. Saan history ng bansang Pilipinas nangyari yan? Saan nangyari? Kaya nga uulitin ko may problema tayo. Nung inassign mo na speaker, si Tamba, magpinsang kayo Nung kinakarni si Sara, wala kayong imik. And then here you are magsasalita kayo were deceived. Ang tindi mo, Toying. Sa akin lang, sagutin mo to, Marcos. Sagutin mo to. Huwag kang umasa sa vloggers mo na sasagot. Ikaw ang sumagot. Di ba? Ikaw pa ang na-deceive. I-press con. Mag-press con si Sara, sagutin mo, mag-press con ka. Huwag kang umasa sa asawa mo, sa mga congressman mo, sa mga senador mo, o kung sino mga politiko mo, ikaw. Ikaw ang presidente Ikaw ang kinall out dito. Hindi yung mga vloggers mo.
ikaw ang sumagot. Maliwanag. Kaya matindi itong pasabog ni VP Sara. Antay-antay lang tayo. Where Sara goes, we go. Ha? Pag nagpahinga, pag nag-relax, pag nagkalma, kalma tayo. Pag nag-atake, atake din tayo. So doon sa mga hindi ko pa po subscriber, ulitin ko. Subscribe po kayo, Coach Oli News PH. And sana suportahan nyo ang programa namin sa Banateros, 8 p.m. everyday, Monday to Friday. Like nyo po itong video na to at i-share po ninyo. Ha? So tulong-tulong po tayo mga ka-DDS para sa Diyos at Pilipinas kung mahal. Maraming salamat po. God bless everyone. Huwag po kalimutan, subscribe.